Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Money is the root of all evil. Ayan, at hango po yan sa sulat ni Apostol Pablo kay Timothy chapter 6 verse 3 to 10 ng 1 Timothy. Samahan niyo po ako at atin po itong basahin. If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, they are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many grips. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Hihimayin po natin ang mga talatang yan na ipinaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo. It is found in the Apostle Paul's first letter to young Timothy. And after installing Timothy as a pastor of the church at Ephesus, he sent him 2 letters. 2 letter po yung ipinadala ni Pablo kay Timoteo. And the letters are means to equip the young Timothy on how he can lead the young church. Ano po? So, kung isa-summarize po natin, we can summarize Paul's proposition this way. In 1 Timothy chapter 6, ganito po ang gustong sabihin ni Apostol Pablo. True gospel preaching leads to true godly practice. Yan po ang katotohanan. Ang tamang pangangaral ng ebanghelyo, ang tunay na ebanghelyo, magdadala po sa pamumuhay na makadiyos. We cannot separate our orthodoxy to our orthopraxy. Hindi po pwedeng magkaiba yung pinaniniwalaan doon sa ipinamumuhay. Ang tawag ng Panginoong Hesukristo sa mga taong ganoon nung siya'y nangangaral ay mga hipokrito. At madalas na patungkol ito sa mga iskriba, sa mga pariseyo, sa mga taong simbahan. Silang nagtuturo ng matuwid subalit hindi namumuhay ng matuwid. Silang nagtuturo ng kabanalan pero hindi namumuhay ng may kabanalan. Siguro po ating basahin ang 1 Timothy chapter 3 o chapter 6 verse 3 to 5. Ito po ang magandang pagbulay-bulayan. Ang sabi ni Apostol Pablo, by the way, yun pong bahagi ng ating babasahin ay galing pa sa verse 2. Ano po? At sabi po, bahagi ng verse 2, these are the things you are to teach and insist on. Ito ang sabi ni Pablo, ito ang mga bagay na iyong ituturo at ipipilit mo sa kanila na maunawaan. If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of Jesus Christ and to godly teaching, they are conceited and understand nothing. Ito ang ituturo mo sa kanila, ito ang ipipilit mo, subalit kung may magtuturo ng kakaiba sa itinuturo nating ito, sa nais kong ituro mo, sila'y walang mga nauunawaan. At alam po natin na dito po sa Epeso kung saan nangangaral itong si Timoteo, naglitawan ang mga tinatawag na false preachers. Sila po yung
mga nagtuturo ng iba sa itinuturo ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya sa talata, they have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that results in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between people of corrupt mind, who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. Yan po ang malupit dyan eh. Ito pong mga tagapagturo na ito, these prosperity preachers, were promising financial gain for those who claim it by faith. They were also trying to get rich from the redeemed. Eh di po ba sound familiar? Hindi lang po yan panahon ni Pablo at ni Timoteo sa Filipos, kundi sa panahon natin ngayon. Makikita po natin na many people teach godliness and they think that godliness is a means to financial gain. So he goes over the key ingredients that will make for a healthy church. Kaya kung babasahin po natin yung chapter 6, ito na po yung ating talatang pag-aaralan. Nagbigay si Pablo kay Timoteo ng mga practical ways to deal with false teachers. So practical ways in order to combat and to battle the teachings of these prosperity pastors. Kaya wag po ninyong iisipin na yung mga prosperity preachers ay bago. Hindi. Noon pa ho yan, kaaway na yan ng tunay na ebanghelyo. Yang pong mga nangangaral ng health, wealth movement ay hindi na bago sapagkat panahon pa ho ni Apostol Pablo, ipinapaalala na niya yan kay Timoteo. Po, may mga tao na akala nila godliness is a means to financial gain. So, tingnan po natin yung verses 6 to 8. Sabi po dyan ni Apostol Pablo, no, karugtong po yan yan, no po. Sabi po ni Pablo dyan, many think that godliness is a means to financial gain, but godliness with contentment is great gain. So, ito po ang sabi, hindi yung financial gain, kundi yung great gain ang dapat pagtuunan ng pansin. Sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag yung financial gain kung hindi yung great gain. Ano yung great gain? Ang godliness daw na may contentment produces great gain. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. So dito po, may ilang bagay. Ano po? Tatlong bagay na mahalagang mapagtuunan natin ng pansin tungkol sa paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo. Paul gives 3 ways to become a contented Christian. Now, how to be a contented Christian according to Paul? Ang paalala niya kay Timoteo, sabi niya, Timoteo, prioritize faithful godliness over financial gain. Yung mga false preachers, mga false teachers during their times, focuses on financial gain. But the Apostle Paul told Timothy to focus on godliness. Prioritize godliness. Yan po ang sabi sa verse 6. But godliness with contentment is great gain. The word but shows the contrast with the common teaching. Ano po? Godliness, ano po? The word but shows the contrast with common teaching. Yung common teaching po noon, ano po? Godliness can be a means to financial gain. Po, kaya nga laging binibigyang emphasis ni Apostol Pablo sila ay naparito hindi bilang mga bayaran. Ang Panginoong Hesukristo ay binigyan ng kaibahan yung mabuting pastol doon sa bayarang pastol. So lagi pong binibigyan ng pagkakaiba ni Apostol Pablo sa kanyang turo kay Timoteo yung pamumuhay ng tunay na mga tagapanguna at ang layunin ng mga ito ay kabanalan, hindi financial gain. So the word but shows the contrast with the common teaching of their times and even in our times. Kaya nga po masyadong
Talamak ngayon pag narinig na ikaw ay born again, na ikaw ay Christian, ang iniisip ng iba, hihingian mo sila. Kapag ang pinag-usapan ay relihiyon, ang kasunod na nun ay tithes and offerings and pera. Most of the preaching of many churches nowadays, usapin na lang ng pera, pera at pera. Kaya akala ang lahat na ng born again, lahat na ng Christian, puro pera. Pero ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Godliness with contentment is great gain. Focus on that. Prioritize faithful godliness. Godliness leads to contentment, which is great gain. Alam niyo po yung word na great, sa Greek yan, ang ibig sabihin yan, mega or megas, which means large or huge. Ngayon po mga kapatid, kaya may mga mega churches, kaya may mga huge and large congregation, ang intention nila kapag malaki ang kongregasyon, maraming pera. So ang focus ay growth in numbers para magkaroon ng focus sa pera. Pera, pera at pera din. Pero ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, godliness leads to contentment. And contentment is a great gain. The same word that is being used by the prosperity preacher on great, for them is money, but for the Apostle Paul, that great is contentment. Hindi po mananagasa si Apostol Pablo after 10 years na nakita niya na nakabisikleta o nakamotorsiklo pa rin ang kanyang mga leaders at ang kanyang mga miyembro. Hindi niya sila sasagasaan. Hindi magagalit kung ang miyembro ay makakuha at makapag-asawa ng isang pedicab driver o tricycle driver. Hindi katulad ng turo ng mga pastor ngayon o nung isang pastor ang narinig ko. Taasan mo pangarap mo, huwag kang mag-asawa ng pedicab driver, huwag kang na para bang kaawa-awa na itong mga pedicab driver na yun ang naging hanap buhay na marangal naman. At sila ikinukumpara bilang mga taong kahabag-habag, kabilang sa mga makasalanan na kaya naghihirap, kaya nagiging pedicab driver lang, ay dahil hindi nasumpungan yung kanilang relihiyon at hindi nasumpungan yung kanilang preaching ng prosperity. At sasabihin, mahina ang pananampalataya dahil hindi sila umasenso. Mga kapatid, ang turo ni Apostol Pablo kay Timoteo, godliness leads to contentment, and that is great gain. So instead of focusing on wealth and health, we are to prioritize growth in what? In numbers? In membership? In congregation? No, in godliness. Ito po ang hamon ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kailangan po ito ang maging focus ng gawain ng Panginoon. We are to prioritize growth in godliness. Godliness does not give financial gain. It is itself gain when combined with contentment. Opo, kasi ang kabanalan, minsan, kapag namuhay ka na ng may kabanalan, yung labis na meron ka, hindi mo iimbutin. Ibibigay mo sa iba. Yung lahat ng labis na meron ka, kikilalanin mo na ito ay pantulong, pandamay na sa iba. Yun ang godliness. At kapag lumalaki ang godliness, merong growth of godliness sa buhay ng mga tao, ano nangyayari? Napaprioritize mo na ang pagdamay, pagtulong sa gawain ng Panginoon ang magiging pangunahing gawain mo. And by that, you will have contentment. When we seek our satisfaction in the Savior, we will become content Christians. Amen? So, yun po yung paalala ni Apostol Pablo. In order to be contented, prioritize faithful godliness. Over what? Over financial gain. Kaya maging sa simbahan, tingnan po natin ang prioridad ng ating mga simbahan. Tingnan po natin ang focus, yung intention ng simbahan natin. Ano ba, layunin ng simbahan? Mag-ipon tayo na mag-ipon ng pera? Mag-ipon tayo ng pera dahil may pinapangarap pa tayong mega church? May pangarap pa tayong malaking building? May pangarap pa tayong malaking lupa?
Hindi nyo po ba naiisip na habang tinutupad ninyo ang gawain ng Panginoon ng pangangaral ng Ebanghelyo, habang tinutupad ninyong gawin yung kanyang kalooban para suportahan ang lahat ng kanyang mga gawain, naniniwala po ako, yung mga pinapangarap ninyo, maaaring tuparin ng Panginoon kung pangarap niya yan para sa inyo. Subalit, kung hindi iyan ang kalooban ng Diyos, tuparin nyo lang ng tuparin ng may contentment ang gusto ng Panginoon at iwasan ninyo mag-ipon ng pera, mangyayari ang kalooban ng Diyos and you will grow in contentment. Kaya maging mga simbahan ngayon, walang contentment eh. Mga simbahan at mga leader ngayon, walang contentment. Katakot-takot na pera ng ministry. Hindi naman ginagamit sa ministry. Iniipon lang ng iniipon. Minsan nakakapangilabot. Ano po? Ang daming dapat pagtuunan ng pansing ministeryo pero hindi natin ginagalaw ang pera ng Diyos na parang tayo ang may pera nun. Minsan po dapat pag-isipan natin ito eh. I-prioritize natin ang faithful godliness over financial gain. Mga minamahal na mga kapatid, kayo po na nangunguna sa mga simbahan, kung may pera ang simbahan, baka nakakalimutan nyo, hindi nyo pera yan ng Panginoon. Maging mahusay kayong tagagamit niyan. Hindi po yan iniipon para sa inyong pakinabang, kung hindi para yan sa gawain ng Panginoon, kaya yan naibigay. In fact, iyan naman ang promotion ninyo, kaya nagbibigay ang mga miyembro para sa gawain ng Panginoon. And most of the time nga, ang prayer nga natin pag tinanggap na natin yung mga offering, ano prayer natin? Lord, gawin mo kami mabuting katiwala. Be honest. Are we being good stewards of God's resources? Or we are focusing only on financial gain? Pangalawa, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, upang ikaw ay maging kontento, proclaim that what you have is not yours. Nabigyan ko na po ng konting punto kanina. Ideklara ninyo na hindi atin to. Anumang meron tayo, hindi atin. Anong bagay na meron tayo na atin? Ang sabi po ng verse 7, ang linaw naman yan, 1 Timothy 6:7, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. The word nothing can be translated absolutely nothing. How can you translate nothing? Nothing! So ano sabi ni Job? Si Job mismo nagsabi, naked I came from the mother's womb, and naked shall I return. Solomon discovered this as well, Ecclesiastes 5:15. As he came from his mother's womb, he shall go again. Naked as he came, and shall take nothing for his toil, that he may carry away in his hand. At ano sabi niya po? Ano po? Naintindihan niya po ito, naunawaan po ito ni Solomon. At ang salmista in the book of Psalms 49 verse 17, for when he dies, he will carry nothing away. So ano pong ibig sabihin yan? Para ka makontento sa mundong ito, i-proclaim mo na yung meron ka, hindi iyo. Ulitin ko, pag meron ka, hindi yan sa'yo. Hindi lang po prioritize faithful godliness over financial gain. Dapat kilalanin natin sa ating mga buhay, dumating tayo sa mundong ito na wala tayong dala, aalis tayong wala rin tayong dala. Nakakapangilabot na kung kailang patay ka na, pipiliting ubusin sa iyong patay na katawan ang lahat ng inipon mo dahil nakukonsensya yung mga naiwanan mo. Or kung hindi man, hindi mo ba naisip na lahat ng mga naiwanan mo uubusin at wawaldasin lang ng mga iiwanan mo? Huwag mong kalilimutan, lahat ng mga yan hindi iyo. Gamitin mo para sa gawain ng Panginoon. Dahil kaya yan nasa iyo, hindi yan dahil mahusay kang mag-imbak, hindi dahil mahusay kang mag-ipon, kundi pinadadaan sa iyo ng Diyos ang mga pagpapala na para naman sa iba. Pangatlo, una, prioritize faithful godliness over financial. Proclaim that what you have is not yours. And third, pursue wanting what you already have. Kung meron tayong dapat daw i-pursue, ay yung nasa atin na. Like what is said on verse 8.
But if we have food and clothing, we will be content with that. Kung meron kang pagkain, meron kang susuotin, ito yung mga basic. Mga kapatid, di naman po sinabing pag may damit at pagkain, okay na. Pero binabanggit po kasi dito, ito yung mga basic necessities ng tao. Food, clothing, shelter. Ito po, kapag meron ka na raw ng mga basic things na yan, if we have the necessities of life, our needs are met already. Tama? Kailan ka mahirap? Kailan ka nagdarahop? Kapag wala ka ng mga basic things na yan. Kapag wala ka ng mga basic necessities, wala kang damit, wala kang pagkain, wala kang bubong. Kapag meron ka ng mga bagay na yan, dapat kontento ka na. Kasi yun ang basic in order to live, in order to survive. Ang problema natin, meron na tayo ng mga basic, minsan sobra pa, pero pag tumingin tayo dun sa iba na mas maganda ang basic kesa sa atin, dun tayo nagrereklamo. Kaya walang contentment. May damit ka na, pero nakita mo kapitbahay mo, mas maganda damit kesa sa'yo. Mawalan ka ng contentment. May pagkain ka na, pero yung kapitbahay mo, steak, mga lobster at seafoods ang mga kinakana at kinakain, mainggit ka. May bahay ka na, may tirahan ka na, pero pag nakita mo yung mansyon ng kaibigan mo, mainggit ka. Kaya if you want to live with contentment, pursue wanting what you already have. Hindi yung wala ka. Hindi yung meron ng kapitbahay mo. Hindi yung kung ano yung hindi mo makakamit. Tandaan po ninyo mga kapatid, contentment is not having everything you want. Contentment comes when you want what you already have. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi po ako naniniwala kahit kailan na magkaroon lang ako nito, kontento na ako. Kasi yung taong hindi kontento sa meron siya, kahit magkaroon siya nung sinasabi niyang gusto niya, hindi pa rin siya makukontento. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya nagsasabi, naku, makarating lang ako ng Canada, contented na ako. Naku, magkaroon lang ako ng bahay at lupa, contented na ako. Naku, magkaroon lang ako ng bagong sapatos, contented na ako. Hindi po yun totoo sa isang taong walang contentment. Because contentment is not having everything you want or whatever you want. Contentment comes when you want what you already have. Ano sabi ng Proverbs 15:16? Better a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it. Mas mainam daw mga kapatid ang kakaunti na may takot sa Panginoon kesa sa ubod ng laking kayamanan na masyado namang nababagabag tungkol sa bagay na ito. Ano po ang sabi ni J.D. Rockefeller? Sa Hebrews, ito po, dadagdag ko pa muna to. Hebrews chapter 13. Sabi po dyan, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Contentment is not a function of what you possess, but what you cherish. Ulitin ko, contentment is not a function of what you possess, but what you cherish. The key question is Christ alone enough for you? Is having Jesus enough for you? Christian can be content because Christ is with us. Hebrews 13:5. Kaya yung taong hindi makasumpong ng contentment, malaking tanong nasa atin ba si Christ? Ano po? Sabi po ni J.D. Rockefeller, minsan tinanong siya, how much money is enough? Ano po sagot ni Rockefeller? Just a little bit more. After he died, someone asked, how much did he leave behind? And the answer, all of it. Milyonaryo, bilyonaryo yan si Rockefeller. Tinanong siya minsan, gaano pa karaming pera ang kailangan para maging enough? Ang sagot niya, konti pa. Konti pa. Nung siya'y namatay, tinanong kung gaano ang kanyang naiwan. Ang sagot,
lahat. Contrast po ito sa sinabi naman ni Corrie ten Boom. I have held many things in my hands and I have lost them all. But whatever I have placed in God's hand, that I still possess. Amen? Sa verse 9 ng 1 Timothy chapter 6, sabi po dyan, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Dito po ipinakikita ni Apostol Pablo ang slippery slope of chasing money, of chasing after just a little bit more. Ito po yung tinatawag na slippery slope na kung saan maraming tao ang humahabol. Those who want to get rich, konti pa, dagdag pa more. Ang sabi, will fall into temptation at ito'y trap. Alam niyo po ba yung trap? Walang iniwan niya sa mga ipinapain natin sa mga daga. Walang iniwan niya sa mga panghuli ng daga. Lalagyan natin ng pain yung mouse trap na kung saan eto na si daga, walang kamalay-malay na habang kakainin niya, biglang papalo yung trigger na kung saan pugot ang kanyang ulo o luray-luray ang kanyang katawan. And there is no turning back. And those who want to get rich fall into the temptation and it is a trap. Ano sabi? And many foolish and harmful desires plunge people into ruin and destruction. Ang illustration po nito mga kapatid, nasa Bible din naman. Puntahan natin ang Old Testament. Sa Genesis chapter 13, 10 to 13. Ito po ang kwento ni Lot. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of the Jordan. And it was well watered everywhere. Before Jehovah destroyed Sodom and Gomorrah like the garden of Jehovah, like the land of Egypt, as thou goest unto Zoar, so Lot chose him all the plain of the Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and moved his tent as far as Sodom. Now the men of Sodom were wicked and sinners against Jehovah exceedingly. Yan po ang kwento ng buhay ni Lot. At pinakikita po dyan kung paano pinagpasyahan ni Lot na doon manahan sa plain of Jordan, malapit sa Sodom and Gomorrah. At doon po mga kapatid, pinili niyang manirahan. Let us look the illustration. When Lot chose the best land, but in doing so, ano po ang nangyari? He set up his tent right next to Sodom. And here's how his spiritual slippage happened. Nung kasama niya si Abraham, huwag niyo kalilimutan, nung magkasama pa sila ni Abraham sa Kanaan, pinagpala ng husto itong si Lot. Dumami ang kanyang mga ari-arian. Dumami ang kanyang mga alagang hayop, pati na ang kanyang mga alipin. Dumating nga lang doon sa punto na nagkakaroon na ng problema yung mga alipin ni Lot at yung mga alipin ni Abraham. So they parted ways. At si Abraham, nagparaya siya, ikaw na Lot ang mamili kung saan mo gusto. At itong si Lot, pinili niya yung pinakamaganda. Bakit? Doon siya may pakinabang. Doon ang tingin niya, yung kanyang ari-arian, madadagdagan pa, a little bit more. Yung kanyang kayamanan, higit na uunlad pa, a little bit more. Not knowing that a little bit more desire will put his life in danger. Tingnan natin. Ano po? Ano pong sabi? He saw. He saw what? He saw the seduction of Sodom in Genesis 13:10, and Lot lifted his eyes and saw. Yan ang sabi ng Bible. Lagi po nagsisimula yan sa ganyan yung desire na makuha dahil nakita. Diyan nagsisimula ang desire na kunin ang isang bagay katulad ni Haring David nang nakita si Bathsheba.
Diyan nagsisimula ang pag-iimbot, ang pagnanakaw dahil nakita mo yung kapitbahay mo, bumiling bagong kotse, nakita mo yung kapitbahay mo, may mga bagong deliver na sofa, may bagong deliver na kama, and he saw. No po? Pag wala naman tayo nakikita, wala tayong napagkukumparahan eh. Mabigat pag may nakita na tayo. At yan po ang pinagsimulan ng pagsadsad nitong si Lot. He saw the plain of Jordan. Ano nakita niya ron? Oh, it is well watered. At siyempre, tubig ang pangunahing kailangan bilang inuman ng kanyang pastol, akin ito. Dito ako. Nung nakita ni David si Bathsheba, ano nangyari? Oh, napakaganda. Si Samson, nung nakita si Delilah, inireveal maging ang source ng kanyang kalakasan. It will always start with what you see. Kaya yung sa internet, ang dami mong makikita dyan. Sa Amazon, ang dami mong makikita dyan. Tuksok, isang click, add to cart. Ang dami mong pwedeng maging dahilan ng pagkakabaon sa pagkakautang o pagkakatukso sa pag-iimbot at pagnanakaw o pangangalo niya. Parating ganyan nagsisimula. No? And let us see how the spiritual slippage happened to Lot. It starts with what he saw. Second, he walked. Genesis 13:11. Ito, magandang sermon na to sa linggo. Kung kayo po'y nakikinig at pastor na gusto nyong mag-sermon, magandang pag-usapan yan. Genesis 13, verse 11. So Lot chose for himself the whole plain of the Sodom and set out toward the east. He set out. He walked. He walked towards what he saw. Kung ano yung nakita mo, dadaling ka ng mga paa mo sa paghahangad nun. Nangyari po yan kay David, kay Bathsheba, nangyari po yan kay Lot, nangyari po yan kay Samson. Makikita po natin ang epekto ng paghahangad ng a little bit more. Ng konti pa. Ng pagbigyan ang gusto ng laman. He saw, he walked. Third, he lived near. So he saw, he walked, tumira na siya doon. Sodom, he lived near Sodom in Genesis 13. Sa verse 12, Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. He faced his tents toward Sodom. Why? So he could look with longing to what Sodom's offered to him. So he saw, he walked, he lived. Nakipamuhay na po siya. Doon sa nakita niyang kanyang nilakaran, tinirahan niya na po ito. He bought a plane ticket para makarating sa Sodom. Nag-migrate na ron. At hindi lang po yon, naging permanent resident at naging citizen na siya ng Sodom. At ito ang malupit. Panghuli, he sat in the gate of Sodom. Ito hindi masyado naiintindihan ng iba. Pero alam niyo po ba yan, he sat in the gate of Sodom, meaning he was elected or probably nominated or chosen to be one of the leader in Sodom. He gained influence in Sodom. Kasi po pag narinig yung he is sitting by the gate, ibig sabihin sila na yung mga elders of the city. Sila na yung nagbabantay sa gate. At yan pong words na yan referring to the idea that Lot gained political favor or fervor with men. He became influential. Hindi lang siya tumira doon, talagang na-impluensyahan siya at naka-impluensya siya ng gusto sa Sodom. Ang tanong, iibigin ka ba ng mundo kung hindi ka makamundo? Iibigin ka ba ng mundo kung hindi ka magiging katulad ng mundo? Yan lang po ang malaking tanong dyan lagi. Sabi nga ng post ko kahapon, you cannot change people around you.
but you can change people around you. Sa madaling sabi, hindi mo kayang baguhin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Pero kaya mong baguhin kung sinong mga taong nakapaligid sa iyo. But Lot chose to be with these people, and he sat in the gate of that city. Lot was sitting in the gateway of the city. He no longer lived near Sodom. Now he lived in and with the wicked. Amen? Now, balik tayo sa text. No po? Balik tayo sa ating text. Verse 10 na po tayo. Ayon po sa verse 10 ng 1 Timothy, "For the love of money is a root of all kinds of evil." Tatalakayin na natin yung title natin ngayon. "So it is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs." Sabi ni Pablo, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. At sa pag-ibig na ito, sa pagnanasa na ito, marami have wandered away from the faith. Ano pong makikita po natin dito? We notice right away that money is not the root of all evil, but the love of money. Hindi pera, kundi yung pag-ibig sa salapi. Ito naman lagi ang problema eh. Ang problema ay ang pag-ibig natin sa mga bagay na nilikha kesa sa lumikha. Ang masyado nating fascination sa mga bagay na gawa kesa dun sa gumawa. At tandaan po ninyo, kapag ang ginawa ay masyadong napagtuunan ng pansin kesa dun sa gumawa, Diyos-Diyosan po ang nililikha nito. And whether we admit it or not, we make money our God. Kaya kung nasaan ang pera, yun ang nagiging templo natin. Kung sino ang may kontrol ng pera, siya ang nagiging Panginoon natin. Kaya sunod-sunuran tayo kung sino yung may pera. Panginoon natin ang may hawak ng pera. Napakalungkot. Pero ito ang katotohanan maging sa loob ng simbahan kung sino ang may kontrol. Kung sino ang mayaman. Kung sino ang malaking magbigay. Who holds the gold rules. It's interesting to see that verse 9 and verse 10 are almost exact parallels. And this is a great teaching method. Kaya si Pablo po, napakahusay niya sa Hebrew literature. Kasi si Pablo, bagamat isinulat niya ito sa Greek, huwag natin kalilimutan, si Pablo ay Hebrew and Hebrew of Hebrews. Well-versed po siya sa method of writing also in Hebrews. Kaya kung titingnan po natin, magandang maglatag si Pablo. Ni-illustrate niya sa verse 9, binigyan niya ng emphasis sa verse 10. Ang labis na pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Even the sin of self-pity. Kaya po yung iba masyadong self-pity, masyadong mababa tingin sa sarili. Bakit? Wala silang pera eh. Dahil ang basihan ng worth, pera. Ang basihan ng halaga, pera. Kaya itong Christmas, marami malungkot. Marami ang nagpapatiwakal during this season. Marami po ang nadidepress dahil walang pera. Now, let us consider some D's. Some D's to illustrate the points. Ano yan, Pastor? Ilang D lang ito. The first D is desire. Verse 9. Sabi ng verse 9, those who desire to be rich. Ayon sa verse 10, uses the phrase for love of money. So yung desire at saka yung love of money sa verse 10, parallel naman yan eh. Parehas lang yan. Kaya si Paul, sinasabi niya, yung mga tao na umiibig sa salapi at desire na magkaroon ng salapi, ano ang susunod? Fall.
they fall. They deviate. Sa verse 9, those who desire to be rich fall. Fall to what? Into temptation. Sa verse 10 naman, love of money is a root of all kinds of evil. Kaya parallel lang po yan eh. Verse 9 at verse 10. Yung nagde-desire ng pagyaman, sa verse 9, at umiibig ng labis sa salapi, pares lang yun. Sa verse 9, they fall into temptation. Sa verse 10, ugat na ng kasalanan ang pag-ibig sa salapi. Interesting in the Greek text, root is placed at the front of the sentence for emphasis. Money, root of all kinds of evil. Yung evil, yun ang bunga. All kinds of evil, that is the fruit. Pero ang root, ano? The love of money. Tandaan po ninyo, hindi naman nagbubunga ang walang ugat. Yung bang halaman, tanggalan mo na ugat, magbubunga ba yon? Kaya napaganda po ng pagkakasulat ng Greek dito eh. The love of money is the root. Without the root, there will be no fruit. There will be no kinds of evil. Kaya yung love for the money. The root determines the fruit for sure. Yung sin of coveting, which is covered in 10 commandment number 10. In commandment number 10, is often the root of breaking the other 9. Thou shalt not covet. Ito ang ugat ng lahat. Yung coveting. The sin of coveting. If you covet, you will, ano tawag doon? You will covet. You will get the wife of your neighbors. Or the spouse of your neighbor. Yung property na nakawin mo. Pag hindi mo nakuha, papatay ka. Makikita niyo po mga kapatid, yung ugat. This kind of love of money is the root of all sort of evil in the world today. Naalala niyo po si Akan sa Joshua chapter 7 verse 21? Nung sinabi na kapag nilusob na nila yung Jericho, wala silang kukuning anuman. Pero, ano po nangyari? Ito palang si Akan. Kinuha pala yung magagandang mga kasuotan, tinago sa kanyang tolda. Kaya nung sumunod nilang digmaan laban sa maliit na bayan ng Hai, natalo sila dun eh. Ngayon sinuri ni Joshua, bakit nagkaganon? Ang sabi, merong gumawa ng masama sa inyo. And Joshua 7:21, when Akan finally confessed what he had done and why he had done it, ano sabi niya? Hindi ko po nailagay sa PowerPoint, sorry na po. Joshua 7:21, kayo na pong bumasa. Ano sabi ni Akan? When I saw among the spoil a beautiful cloak from Shinar and 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels, then I coveted them and took them. Nakita niyo po yung pattern? I saw, I took. Sa Psalms 103, Psalms 10 verse 3, naalala ko lang bigla. Wala po sa PowerPoint din to eh. Sa Salmo 10:3, ano sabi? The one greedy for gain curses and renounces the Lord. Nasa Bible po yun. The one greedy o sakim sa pakinabang curses and renounces the Lord. Psalms 10 verse 3. Kayo na pong bumasa. So makita natin yung unang D, desire. If you fall into the trap, if you have that desire for money, you will fall into temptation. And it is a trap. You will deviate. Third, deception. Ayon sa verse 9. Ano sabi? This temptation can lead us into a snare. It is a trap. A trap into many senseless and harmful desires.
Sa una lang yan, maganda eh. Sa una lang yan, masarap. Ano po? Lahat naman halos tayo nagkakasala dyan. Alam nyo, last year mga kapatid, every time na makakadalaw po kami dun sa mga kapatiran na meron pong massage chair. Yung iga kang gano'n, buong katawan mo, paa, binte, tuhod, balakang, likod, buong katawan nyo, pati kamay, pati dito, imamassage. Napakasarap po, no ho? Napakasarap. No, ang dami hong member ng church na meron nun eh. Pag napunta po sa bahay nila, nakakadalaw, talagang higa po ako doon. Sabi ko, kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Tapos pag sidang, hihiga rin po siya doon. Ako, sarap na sarap. Kitang-kita ko po yung tuwa ng misis ko habang minamasahe doon. Ito po. Last year, ano bang buwan yun? Buwan po yata ng Marso. Tama? March last year. Oh, ito lang po pala. Di pala last year. Ito lang ho, March of this year. Pagdadating po kasi ng filing ng income tax dito. Dito po sa Canada, kapag low income kayo, nag-file kayo ng income tax, may refund. No? Ang ganda ho dito sa Canada eh. No, naka-refund po kami. Pag naka-refund na gano'n, ako, iniisip na agad anong bibilihin. Pagkatapos mag-ika po, bibili na ngayon. No? Bumili kami ng massage chair. Sa una lang. Unang buwan, agaw-agawan pa eh. No? Agaw-agawan kasi 5 kami sa bahay, isa lang yung massage chair. Pila-pila. No? Ngayon po mga kapatid, patungan na lang ng jacket. No? Wala na po ako nakitang nagmamassage. Wala na po ako nakitang nahihiga doon. Po? Minsan totoo eh, para tong trap eh. Ngayon ang hinaya ako, $3,500 po yun eh. Mahal. Pero ganun po eh. Yung desire, kahit hindi po para doon, minsan na ilalagay natin doon kasi yun yung desire natin. Nadadaya tayo into senseless and harmful desires. Ano sabi ng verse 10? It is through this craving that some have wandered away from the faith. Ito matindi. Yung iba, naliligaw na lang landas sa kahangad ng mga bagay na ito. Ibig sabihin po noon, to get lost and craving refers to stretching oneself out to reach after. Yung craving, ito po ay term na ginagamit ng mga addicts. Addicted. Merong craving na hindi mapipigilan hanggat hindi natatanggap yung kanilang kinikrave. Craving for something na talagang very addicted ka. Na only satisfaction ay kapag nakuha mo na. Pero pagkatapos mong makuha nito later on at lumipas na, magke-crave ka na naman ng bago. Magke-crave ka na naman at hanggat hindi na ibibigay yon, you will constantly craving. In describing the 4 soul types represented by 4 different soil, Jesus described how the deceitfulness of riches and desires for other things enter in and it choke the word of God. Amen? Panghuli, destruction. Verse 9 describe how these desires will plunge people into ruin and destruction. And while verse 10 shows that they have pierced themselves with many pangs. The word pierce is quite graphic. Sinaksak. It was used for pitting meat on a spit and then cooking it over an open flame. Pierce, parang binarbecue. Tinuhog mo, pagkatapos tuhog, ilagay mo sa uling. Ganun ang marami. It is also means to pierce through or impale. And notice that people do this to themselves because pangs was used to describe self-inflicted wounds. Mga taong katulad ni Ananias at ni Safira ang pumasok sa aking isipan. Mga taong katulad ni Simon Magus na bibilihin
ang nangyayaring ginagawa ng Holy Spirit para magkaroon din siya nun. At katulad ni Judas, na dahil sa pera, ipagpapalit ang kanyang Panginoon. Listen, the desire for and the love of money will ultimately deceive and destroy you, causing you to lose what matters most. Amen? Now, anong dapat gawin? Ang hamon, huwag sumugal. Don't gamble. I want to raise a topic that's seldom discussed in the church, and the topic of gambling. Tayo mga tao, napakahilig nating sumugal eh. Yung bang term na, bahala na. Taya na lahat ng pamato. Todo na. Alam niyo po yung casino, it makes up a big part of the economy. Sabi nga, yung casino daw, pambawi yan ng mga pension sa matatanda eh. Dito po sa Canada, I'm referring here in Canada. Kasi dito mga kapatid, yung mga matatanda, meron silang tinatawag na old age pension kahit hindi po kayo nagtrabaho dito. Pagdating nyo po rito ng tamang edad at nakapag-stay kayo rito ng 10 years, magpe-pension po kayo rito. May old age pension, merong supplemental, pension. Malaki-laki rin yun. Sapat para yung matanda ay mabuhay. Pero ang ginagawa ng iba, binabalik din sa gobyerno. Saan? Pumupunta sa casino, tinatayaran na binibigay sa kanila. Kaya nababawi po ng casino, nababawi po ng gobyerno. At hindi titigil yung gobyerno sa katatayo pa ng mga casino. Kasi ang laki ng kita niyan eh. No? Big part of the economy, galing talaga dyan eh. So hindi ko po ito sinasabi bilang pakikipagdebate doon sa mga nakikinabang sa casino. Halimbawa, nagtatrabaho kayo sa casino, o may tindahan kayo sa loob ng casino, o may business kayo ron. I'm not out to attack anyone. But I do want to briefly remind you that even though the buildings of the casinos are beautiful, sabi nila yung food sa casino ay mura, I want you to know that there is a dark underside to gambling. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Tatapusin ko po ang pag-aaral na ito dito sa verse na ito. Watch out. Be on your guard against greed. If you are struggling with this or any other issue, we have some great news about how to be delivered. At ito po ay matatagpuan po natin sa verses 11 to 12. Dito ko po tatapusin. Itutuloy ko po ang pag-aaral kasi wala po ito sa ating talata. 1 Timothy 6, 3 to 10 lang po eh. Pero para bukas pa ho ito sana eh. No? Pero babasahin ko na po sa inyo. Ito po yung good news. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of the faith. Lay hold on the life eternal, whereunto thou was called, and didst confess the good confession in the sight of many witnesses. Sa ibang translation, but as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called, and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. Yan ang paalala para hindi mahulog, no, sa pagkagahaman. Watch out, be on your guard against greed. Ipagpapatuloy po natin ito bukas mga kapatid. Biyernes na naman po tomorrow. We will continue the second part. No?
ng for the love of money is the root of all kinds of evil. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.